So, kailangan pala gumagawa tayo ng paraan para sa kapayapaan. Amen. Meaning nun, hindi tayo gumagawa ng gulo. Hindi tayo nagpo-promote ng away. Hindi tayo nauuna sa mga bugbugan at sapakan. No? Para matawag ka as anak ng Diyos, ikaw pala yung unang-unang gagawa ng kapayapaan. Amen. Hallelujah. Ngayon po, no, we have the series, no, nalaglagan ako ng bunga. No? Alam niyo po, ang Panginoon, napakagaling po talaga. No? Nung inassign po sa akin yung preaching for today, hindi po talaga siya nagpapigil at napa-experience po niya yung mga pagkakataon, no, na malalaglagan ka po ng bunga. No? And nung nakuha ko po itong message for today, before pa, up until yesterday, no, ang dami pa rin niyang pinaranas sa amin. No? Ang dami niyang pina-experience, ang dami niyang pinakausap, ang dami niyang pinapuntahan. Because itong topic natin today, ang dami niyang sinasaklawan. No? Pero we will try as much as possible, no, na matanggap natin ang mensahe ng Panginoon sa araw na to. Amen? So, bago tayo magsimula, gusto kong minsan talaga sa buhay natin, makakatagpo talaga tayo ng mga tao na pasaway. Amen po ba? Amen. Iba diyan kanina lang may kausap pasaway. Amen. And nagkakaroon talaga ng chance sa ganyan. Minsan kapatid mo, 'di ba? O kaya anak mo, 'di ba? Utusan mo maglinis sa bahay, utusan mong o pakisuyo naman yung mga hugasin sa ako na nagluto, baka pwedeng ikaw yung maglinis, maghugas, no? Tapos sasagutin ka pa, no? Sabihin sa'yo na, ginawa ko na yan kahapon, ikaw naman today, no? Yung sasagot pa, no? And ikaw makaka-feel ka ng offense, no? Ma-offend ka. Amen. Ako lang ba na-offend dito? Ay parang ako lang yata. Ay, salamat kuya, tayong dalawa lang yung na-offend dito, no? Bubuhusan na tayo ng apoy ng Diyos, no? Every time, we will always have that instance in our life na maiinis ka, ma-offend ka, at gugustuhin mong mang-away ng tao. Amen po ba? No, di ba? Babugbog. Sabi, grabe naman yung bugbog na. Pero, ako naniniwala marami man tayong experience dito, pipiliin niyang masabi natin ang topic natin today. Bati na tayo. Amen. Bati na tayo. Everybody say, bati na tayo. Oh, ilang beses niyo yan nasabi sa buhay niyo? Nasasabi niyo ba yan pag kami nakakaaway kayo? Oh. Alam ko yung mga may asawa dito, lalo na yung mga lalaki, madalas masabi yan. Kasi at the end, kayo pa rin naman yung susuyo kay Mrs. Amen po ba? Bati na tayo. Di ba? O, bilan na kita ng McDo. Di ba, Kuya Rio? O, di ba? Bilan na kita ng ganito bag, bati na tayo. Di ba? Lagi natin yan masasabi. And the Lord wants us to make peace. Amen? Ngayon, malalaman natin kung paano at bakit. Are you excited? Sige, kung excited tayo, let us pray. Lord, hallelujah, salamat Lord God sa araw na ito, Lord God. This Sunday is for you. Lord God, salamat sa mensahe mo about peace, Lord God, the fruit that we want to gain and want to experience in our lives, Lord God. Lord, itago niyo po ako sa inyong presensya, Lord God, at ikaw lamang ang makita, ikaw lamang ang marinig, Lord God, sa mensaheng ito. Magamit namin sa aming buhay, sa pang-araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. So sabi natin, peace o kapayapaan. Everybody say kapayapaan. Kapayapaan. According sa Google, ang kapayapaan or peace is pagkakaroon ng katahimikan at katiwasayan. Grabe no, lalim. Ito ang katayuan sa panahon na walang gulo, away o alitan. Sabihin natin, gulo. Sino dito mahilig manggulo? Wala. Sabihin mo hindi ikaw yon. Sabihin mo hindi ikaw yon. Hindi po tayo yon, no? Pero hindi natin maiiwasan na may mga makakatagpo tayo sa buhay na gusto tayong guluhin. Amen? Na gusto tayong awayin, no? Gusto mag-away tayo, magsuntukan tayo, ganon. No?
Pwedeng-pwede yan mangyari. Lalo na po sa ating mga driver po, no, sa daan. Ako, Kuya Lorex, alam ko experience na experience mo yan. Marami pong pasaway sa daan. And marami po na gustong makipag-away sa daan. Yung tipong titigil pa, bubuksan yung pito, lalabas pa, awayin pa. Di ba? Nabusinahan lang naman. No? Minsan ganun talaga. May makakatagpo tayong ganyan. No? Pero ang sagot talaga dyan, peace. So, pag sabihin, kung meron kang peace o kapayapaan, walang gulo, walang away, walang alitan. Amen? Now, sa Bible po, no, it talks about peace multiple times. Maraming beses po mini-mention ng kapayapaan, no, kapayapaan natin. Pero, ano ba yung kapayapaan na sinasabi sa Biblia? So, we have two types of peace natin pag-uusapan today. Mabilis lang. Ang una dyan ay peace of bumalik ba? Pasensya na, pababa pala. Peace of, everybody say, peace of heart. Now, when we talk about heart, no, it is not really the heart. Sa Biblia, lagi nagre-reference heart and it always points actually to the mind. No? What does that mean? It's your emotional peace. Everybody say emotional peace. Maring ito yung kapayapaan ng ating mga nararamdaman. Sino dito yung minsan hirap makatulog? No? Kasi worry, very anxious, maraming iniisip. May nakakaramdam ba dito ng, may mga nagtuturo na po, may mga nagtuturo. Sabihin mo, hindi ikaw yon. Yung mga nagtuturo daw, sila yun eh. No? Okay. Nagkape lang kaya hindi makatulog. Yung mga night shifter natin, yung nag-duty ka na, pag-gising mo sa umaga, iniisip mo pa rin yung trabaho mo. Wala kang peace of heart. Amen. No? Nandun pa rin yung emotion mo. Lalo na pag may kagalit ka. No? Ang tahimik nyo lang, minsan, naka-experience na ba kayo ng ganito na may kaaway kayo kanina? Hindi mo na siya kasama. So, may iba ka nang ginagawa, nagtatrabaho. Tapos mamaya-maya, biglang may inis ka, may isip mo siya. Amen. Tapos sasabihin mo, nakakainis talaga yun. Dapat sinapa ko na yun eh. Mga ganon. Di ba? Pag nagkatagbo kami, sasapakin ko na yun. Grabe. No? Tawag po doon wala tayong peace. Wala tayong emotional peace. So, ibig sabihin po doon, kinakain tayo ng ating emosyon. Katulad po na sabi ni Pastor Eman the previous week, no, about joy. Fear po is an emotion. No? Overwhelming fear steals our joy. Amen. At the same time, it steals our peace. Amen. Pag ikaw takot ka, hindi ka mabahala. Amen. Hindi ka pakali. No? And mahirap yon mga kapatid, kasi hindi ka makatulog sa gabi sa kaiisip. Alam ko na tutuloy ng mga nandito, nakikita ko na. Importante that we have the peace of our hearts. No? Pero kaakibat niyan, meron pang isang peace. No? And it's the peace of, everybody say, peace of mind. Now in the Bible, when we talk about the mind, that is our spirit. Everybody say spirit. So this is spiritual peace. Amen. Ito yung pagkakataon na minsan ba nagkaroon ka na ng feeling of guilt, unworthiness kay Lord? Yung feeling mo, ay, hindi na ako worthy sa pagmamahal ni God. May nagawa ako, I'm so guilty. Wala kang spiritual peace at that moment. Amen. Alam ko lahat tayo, when we are journeying as a Christian, no, kahit hindi ka naglilingkod, no, kahit kakakilala mo pa rin kay Lord, lalo na actually yung mga kakakilala kay Lord, minsan naiisip nila, ay, hindi ako worthy sa pagmamahal ng Panginoon. Wala kang peace in the God that gave you salvation. Hindi mo matanggap ngayon yung niligtas ka ng Panginoon. No? Because wala kang peace with that. No? Mahirap yon mga kapatid. Kasi pag-ibig ni Lord yung hindi mo tinatanggap. No? And that is where yung peace of mind happens. No? Now, nung ako nagsisimulang mag-aral about peace, alam niyo po, naalala ko po mula po nung bata ako hanggang ngayon,
Ako po yung tao na hindi mahilig makipag-away. No? Siguro sa mga mas nakakilala sa akin, alam na alam po nila yan. As much as possible po, hindi ako pumapasok sa anumang away, anumang gulo, conflict yan, ayoko niyan. Um, Mahilig akong tumahimik. No? Naalala ko pa nga nung isang beses, inaway po ako ng kapatid ko, si Ate Maan. Kung nanonood ka, oo. Kakwento ko lang, ate. No? I think siguro elementary pa ako noon, inaway ako ng kapatid ko. And ang expectation ng mama ko and papa ko is, syempre, aawayin ko siya pabalik. No? Ganun lagi. Kasi sanay sila. Pag yung mga iba kong kapatid, lalo na yung dalawa kong kapatid na babae, yan, mag-aaway yan dalawang yan. Kaya nila talagang mag-away. Sagutan talaga sila kung sagutan. Doon mga bata pa po kami. Pero ako po, umiiyak lang nga po ako. Umihigbi-higbi, umiiyak. Tapos yung iyak po na, yung ayaw mong maglabas ng sound, so naka-hold ka lang ng breath, yung ganon. So kung, may imagine nyo po ako bata, ganon po yung itsura ko, para pong laki ng cheeks ko, kakaiyak. No? Ganon. Ganon ako ganon ako makipag-away. And nang nangyayari is, yung mama ko ang inaaway niya yung ate ko. So hindi na ako nang-aaway, may nang-aaway para sa akin. So napapagalitan na si ate, ganyan. And nawawala yung away, no? And I realize, no, hindi po pala dapat ganun. Amen. When we talk about peace, it is not peace na nilalagay mo lang sa ilalim ng yung sinisipa mo lang para hindi na makita yung away. We make peace. Tayo po ang gumagawa ng kapayapaan. No? Punta po tayo sa Matthew 5:9. Sabi po dito, please, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Everybody say, peacemaker. Yan, peacemaker po kaya tayo. No? Sabi sa Tagalog, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y itinuturing na anak ng Diyos. Amen? Grabe, no? Lahat po tayo gusto matawag na anak tayo ng Diyos. Amen po ba? No? So, kailangan pala gumagawa tayo ng paraan para sa kapayapaan. Amen. Meaning nun, hindi tayo gumagawa ng gulo. Hindi tayo nagpo-promote ng away. Hindi tayo nauuna sa mga bugbugan at sapakan. No? Para matawag ka as anak ng Diyos, ikaw pala yung unang-unang gagawa ng kapayapaan. Amen. In other words, ikaw yung magsasabi na bati na tayo. Amen. Kaya lahat ng mga mga lalaki, mga husband na una nanuyo, anak tayo ng Diyos. Amen. Yon, malakas yung amen dito sa kanan. Dahil tayo yung una nagsabi na bati na tayo. Amen. That act of saying na bati na tayo is already a way for us to make peace. Amen. Peacemaker ka, kapatid. Pag kaya mong sabihin na bati na tayo. Amen. Mahirap po yan, no? Hindi po ganun kadali kasi meron po tayong pride. Everybody say pride. So, mahirap yan. Sabi ko kay kuya, mamantika yun eh. No? Fried chicken, fried rice. Amen. Sabi ni kuya kanina, yun yung panlaba, di ba? Pride. Malinis yun, pride, no? Pero yun po talaga ang pumipigil sa atin to make peace. It's pride. So, kailangan po nating basagin yun today. Sabi dito, sa scripture, tayo po ay peacemaker. Everybody say peacemaker. So, according to my research, this term is not just about avoiding or settling arguments. Grabe, no? Hindi lang pala siya yung, basta matapos na to, bati na tayo. Hindi pala pwedeng ganun. Hindi pwede yung, ay sige, para hindi tayo mag-away, panalo ka na, talo na ako, okay na. Huwag na natin pag-usapan, hindi pala yun peace. Alam niyo kung bakit? Kasi wala pa rin kayong peace. Pagkatapos mo sabihin yun, iisipin mo pa rin siya. Nanakawan ka na ng peace of mind and peace of heart. Kinain ka ng galit, kinain ka ng pagod, tapos ngayon galit ka, feeling mo unworthy ka ngayon sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Mahirap maging peacemaker. Sabi dito, it portrays active involvement in creating environments where reconciliation can flourish. Meaning, ikaw yung gumagawa ng environment. You have to have an action. Everybody say action. Kailangan mo palang gumawa. Hindi pwedeng nakatulala ka lang at hintayin mo yung
yung kapayapaan na dumating sa buhay mo. Amen. Mahirap, no? Ang dali niya sabihin eh. Hindi, ako yung magsasabi na bati na kami. Tapos pag nakita mo siya, nanggagalaiti ka. Mamaya na lang. No. No. Sabi dito, to be a peacemaker means to be a mediator. No. Ang hirap ng word, mediator. No. Ano yung pagsabihin ng mediator? Taga-mid. Pagsabihin, yes, taga-pamagitna. No. We build bridges, actively seeking resolution and understanding where the conflict is. Meaning, kung hindi mo alam kung ano yung issue nyo, wag mong sasabihin na bati na tayo. Amen. Ay, lakas ng amen ni Pastora, no? Nung kami yes, pwede po kayo magbigay. Amen. Kami po ni Pastora, nung bago po kaming magnobyo. Wow, lalim, magnobyo. Magjowa. Oy! Kuya Kim, welcome. Hello, welcome home. Para sa iyo to. Sabi ko, pag una ka nakipagbati sa asawa mo, anak ka ng Diyos. Di ba? Amen. It's giving. Anyway, balik tayo. No? Kami po ni Pastora Ana nung magjowa pa lang po kami. Isa po yan sa pinakamalaking problema po namin. Ako po kasi hindi ako marunong makipag-away. So tatahimik lang ako. Si Pastora naman po yung kabila. No? She can voice out everything that she's feeling. Lahat yun, malalabas niya. Lahat. And nangyayari po sa amin, magpapas po yung time, tatahimik po ako, hindi po ako makikipag-usap. Hanggat susuyuin ko na po siya. Bati na tayo, ganyan. Kain tayo sa labas, ganyan. Bati na kami. And kala ko, peace. May kapayapaan. Kaya lang mauulit siya ulit. May mangyayari ulit. Hindi uli namin pag-uusapan. Amen. Tapos, bati kami ulit. Alam niyo po ba, kwento ko na lang, no? Pasensya na, Pastora, kwento ko lang. Nagkaroon po ng isang beses na hindi po kami bati, no? And natulog po kami ng hindi kami bati. Alam niyo po, pag natutulog kayo ng hindi bati, masama po talaga eh. Hindi po maganda. Kaya sikapin po natin na magbati kayo bago kayo matulog. Mga mag-asawa dyan, no? Huwag kayong matutulog. Oh. Magkape kayo hanggang magbati kayo. No? Ang nangyari po kasi noon, amen? Ang nangyari po kasi noon, nung tulog po ako, no? Natulog po ako, ito po pala si Pastor, gumising. So, pagising po niya, wala pa rin po siyang peace. Galit pa rin po siya. So, ang ginawa niya po, tumayo siya sa kama, kumuha ng bag, naglagay ng mga damit. Inimagine ko lang itsura ni Pastora kasi tulog ako so hindi ko alam. So, hindi niya ako mahal. At lumayas po siya. Matagal. Umalis po siya. Oras po. Tapos, naimasmasan po siya. Kumalma po siya. Bumalik po siya. So pagbukas po niya ng pinto, siyempre expectation niya, yung susuyuin ko na siya, yung bati na tayo, sorry, nagkamali ako, okay ka lang ba, saan ka nagpunta, nahanap kita. Pagbukas po niya ng pinto, si Pastor tulog pa din. Bumalik po yung galit niya. Hindi, joke lang. So importante po, na may ginagawa tayong paraan para magkaroon ng kapayapaan. Hindi lang po natin sinasabi na, whoop, peace tayo, bati na tayo, pero wala naman talaga. Amen? Ngayon, very important, no? Sabi sa scripture, balik tayo doon sa kanina, blessed are the peacemakers for they shall be called sons of God. Everybody say, sons of God. Bakit po kaya sinabi na pag ikaw ay peacemaker, anak ka ng Diyos? Amen? No, maraming pwede kasi tinuturuan tayo ni Lord talaga na maging mabait sa ating kapwa. Totoo yan. Amen? Tinuturuan tayo na tayo magtitimpe. Amen? Pero bakit tinatawag na sino yung gumagawa ng kapayapaan? Sila ang anak ng Diyos. Paano po yung mga mababait naman, sabihin natin, palaway, we are not perfect. Hindi po ba sila anak ng Diyos? No? Natanong,
Parang na-curious si Sis Joanna. No? But the scripture says something about this. And the reason why is because our God is the Prince of Peace. No? Sabi po sa Ephesians, sorry, pataas, pababa pala. Basahin po natin sabay-sabay. Okay lang, medyo mahaba po kasi. Okay, sabay-sabay po natin basahin. Kung nababasa nyo yung 3, 2, 1, go. Amen. Ang dami pong peace, no? Ang dami po niyang, this scripture has a lot of peace, no? For He Himself is our peace. Amen. No? That He might create in Himself one new man in place of two, so making peace. Amen. And He came to preach peace to those who were far off and peace to those who are near. Kaya po pala, no, when Jesus died for us, He reconciled us with God. Amen. At that moment, at that point of time, nung panahon po na yon, malayo po ang mga tao sa ating Diyos. Lawlessness, chaos, gulo, away, lahat na po ng immorality na may isip nyo, pag binasa nyo po yung Old Testament, no? Andun po lahat. It was the time that Jesus was already doing His ministry. And He died on the cross, no? Amen. Ang nagawa nun is, nireconcile tayo kay God. He made peace. Hindi yung peace niya sa kanyang Father, but He made us have peace with God. Amen. So yung ministry of reconciliation pala is also the gospel of peace. It is the ministry of making peace. Amen. Yung pagbabalik sa atin, at kaya kayo pinagbabate, no? Yung reconciliation, that is making peace. Kaya ka matatawag na anak ka ng Diyos pag gumagawa ka ng kapayapaan kasi yun ang ginawa ng Panginoon para sa. Amen. When He died on the cross, sinabi niya, anak, sabihin mo na sa ama mo, bati na tayo. Amen. Masasabi mo na kay Lord, Lord, bati na tayo. No, hindi dahil sa ginawa natin, pero dahil si Jesus gumawa siya ng sarili niyang paraan para magkabati kayo ng Diyos. Amen. Grabing ginawa ni Lord. Napakahirap po nun. Kung papanoorin niyo po yung Passion of Christ, grabe po. Hindi pa nga po yun yung sabi nilang pinaka-accurate depiction kung paano nang hirap ang Panginoon para sa atin at that moment. Yung paglalati ko sa Kanya. Alam niyo ba nakakatawa? Ang galing na po ng AI ngayon, no? Ano po marami po ngayon lumalabas sa kung Christian social media po ang meron kayo. Yung mga kunwari, nagbablog sila, nasa Egypt sila. Oy, grabe dito sa Egypt. OFW ako dito sa Egypt. Ganyan. No? Grabe yung dito, yung amo na imporma namin, may latigo. Ganun. No? Ang galing po nilang mag-AI. I watch one, no, nung moment na naglalakad si Jesus, no, sa cross. And usually these videos are funny videos po, di ba? Pero that moment, naalala ko yung hirap na ginawa ng Panginoon para sa atin. No? And for what? To make peace. Para lang masabi mo kay Lord, God, bati na tayo. No? Ang dami kong ginawang kasalanan, pero God, bati na tayo, please. No? It was freely given. Binigay niya ng libre para sa atin. No? Kaya mga kapatid, mahirap gumawa ng peace. Hindi siya magiging madali. Pero alalahanin niyo, kaya niyo yan. Amen. Anak tayo ng Diyos. Amen. So if we are able to make peace, no, maalala yung Ama natin. No? Maalala yung Lord natin. Matatawag tayong anak ng Diyos. Anak tayo ng Prince of Peace, hindi ng Prince of Ease. Hindi po madali gumawa ng... Tanungin niyo yung mga asawa niyo kung madaling makipagbati sa inyo. No? May nilalaban ng pride yung mga yan para lang magsabi ng sorry at bati na tayo. Yung mga kapatid nyo na inaway-away nyo tapos birthday niya, bibigyan nyo ng birthday mo, bibigyan ka ng gift. Ang hirap magbigay ng gift sa kapatid mo, nakaaway mo. Yung kapatid mo, tagal nyo hindi nag-uusap. Tapos yayayain ka, birthday niya.
Para pumunta ka doon na magsabi na bati na tayo, ang hirap no. Pero ganun talaga mga kapatid eh. To make peace, may pagdadaanan ka talagang hirap. Pero maganda is na pagtagumpayan ng yan ng Panginoon. Amen. Grabe yung pinagtagumpayan niyang hirap para lang magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Recently, no, nanood kami ng Mission Impossible. Sino na nakanood dito? Wala, ako pa lang? Ako pa lang? Naku, kikwento pa naman ako. Hindi. Mag-share ako pero di naman siya spoiler. No? So, nakakatawa kasi na ano ko si Tom Cruise doon, na bakit ganun yung mga ginagawa niya. No, na kasi si Tom Cruise diyan, ano siya, parang hindi sila ano, 'di ba? Parang organization sila na talagang out. Wala sila sa mga government and what. And may scene doon na namatay joke lang. May scene doon na may nire-recruit siya ng mga kasama niya doon sa group niya, no? And ang galing kasi tinututukan siya ng 2 baril, no? 2 baril magkabila. Pero pinagbabati niya yung dalawa, no? Sabi niya, "O ibaba mo na," parang with no words pinagbabati niya. So parang, "O ibaba mo na yung baril mo. Okay lang tayo, peace. Peace tayo, bati tayo." Ayaw nung isa, balik siya sa kabila. Tsaka niya binaba yung baril niya, no? Grabe no, yung part na yon, 2 baril na yung nakatutok sa'yo, pero you are still trying to make peace. Amen. Ang hirap pala talaga to make peace. No? Ang masaklap pa mga kapatid, napakahalaga po ng peace. Kaya hindi ka na rin magugulat kung pinipeke ang peace. No? Kina-counterfeit po ng kaawayan. No? Everybody say counterfeit. Counterfeit peace. No? May mga pagkakataon. Ang ganda po ng picture na to. No? Actually, pinost po to ni Pastor Joe about yung nice submission or yung nice nice submission kay John Bevere. No? May mga pagkakataon sa atin talaga. Like I told you earlier, no? Na magsasabi ka na bati na kayo pero hindi pala talaga. Na okay na kayo pero hindi pala talaga. Pagtalikod mo, galit ka pa sa kanya. May mga pagkakataon na minsan maririnig mo pa nga eh. Amen. Okay na tayo, sige okay lang. Tapos, buisit. Ganun. Diba? There will come a time that you will experience that, mga kapatid. Even though if you are genuinely trying to make peace, there will be people who will reply with counterfeit peace. No? Alam niyo po sa scripture, sinabi po ito sa isang vision. Ang ganda po nung we talked about yung prophetic ministry kanina po sa impartation class. Ang ganda po na explanation ni Pastor Rakim earlier. There's a conviction always, when you get a prophecy from God, no? And one of the prophets, tingnan natin kung kilala niyo yung ito. Kilala niyo ba si Obadiah? Obadiah. Ang dami nating prophets, isa dyan si Obadiah. Si Obadiah po, he had a vision about Esau and Jacob, no? Napapababaksakin ni God ang kingdom ni Esau, which is the Edomites or Edom, no? And sabi niya dito sa part ng scripture niya, all your allies have driven you to your border. Those at peace with you have deceived you. They have prevailed against you. Those who eat your bread have set a trap beneath you. You have no understanding. No? Pag sabihin nun, there can be moments in time na akala mo, bati mo yung taon to, pero sa likod hindi pala. And they will be the one who will make a way, hindi to make peace, but to make war. No? Nagguguluhin ka at aawayin ka. Ang mahirap, hindi mo alam. Why? Kasi you mistaken peace or counterfeit peace as true peace. Amen. Kaya mahirap yung pag nag-usap kayo, yung ramdam mo na hindi kayo okay, pero sasabihin mo na okay na tayo, bati na tayo. Kasi babalik yan, uulit yan. Minsan mas grabe pa, mga kapatid.
May mga akala natin, sila yung tatayo para sa atin, sila talaga yung magmamahal sa atin kahit anong mangyari. But at the end, sila pa yung gagawa ng paraan. Sila pa yung magsasabi ng mga masasakit na salita para babaksakin ka. No? That is counterfeit peace. Yun ang peace na ayaw ng Panginoon, mga kapatid. Ayaw niya na kaya mong humarap sa kapatid mo at sabihin na bati na tayo, pero pinagpaplanuhan mo na kung paano siya saktan kinabukasan. Amen? Ayaw niya ng ganun, mga kapatid. Kaya nga niya pinabaksak tong si Iso. Amen? Because he was preparing to fight Jacob, kapatid niya, to make war, not peace. Pero alam naman natin na nagkabati naman po sila, no? Kasi God's will pa din ang nanay, no? Amen? Ngayon, masarap na meron tayong peace, no? Naalala ko, nag-usap-usap yung, nagkaroon kami ng Fire Connect session yesterday. Nakwento ni Sis Erica. Pinag-usapan po kasi namin yung mga gusto naming mga buhay, no? Na baka nakalimutan na namin yung mga dreams na yon and paano binabalik ni Lord at binabalik ni Lord yung dreams. And sabi po niya, pangarap ko lang naman yung buhay na ano, maalwal, yung hindi naman marangya, pero yung masaya lang, yung katulad ngayon, kumakain daw sila sabay-sabay pag-uwi ni Bambam, galing sa trabaho, nagluluto na sila pag alam nilang pauwi na. Pagdating ni Bambam, kakain sila sama-sama, magtatawanan sila. May peace. Amen? No? May peace sa ganun. Hindi naman ibig sabihin na ng peace is nasa iyo na lahat, no? Peace is what you make of it, mga kapatid. Kung ano yung peace sa'yo, no? Ang ganda lang nung sharing namin kahapon kasi si Lord ang dami pong pinapa-experience out of nowhere. And gusto ko po sanang magkwento sa inyo. Siguro may kilang na part, no? Kasi mahaba po yung kwento. I have a friend po. I hope and I pray na mapanood niya to, no? Si Day. Katrabaho ko po siya sa Riva Global. Apply na kayo. May mga nakausap ako dyan. Mag-a-apply na. Ano? Pag-pray niyo muna. Tapos apply kayo. This person po is part of the LGBTQ community. Katrabaho ko po siya, malapit ko po siyang katrabaho when I started with Riva Global. Isa po siya sa naging mentors ko. Sabi nga niya, naalala pa niya nung tinitrain pa lang niya ako na nabuhusan niya ng kape yung keyboard niya kasi nagtatawanan kami that time nung tinitrain niya ako. And this person, kilala ko siya, is very talented, ang galing po niya kumanta. Blessed po talaga siya sa singing. Blessed po siya sa technology. IT graduate po siya, and yun po ang hinahawakan niyang trabaho sa Riva Global at that time. No? And this person po, pumunta po ng Canada. So may family po siya sa Canada, nag-aral siya doon, nagtrabaho siya doon, and sobrang blessed po siya ngayon, sa totoo lang. Hanapin niyo po siya, Friedel Navarro. Kumakanta po siya, nag-open siya for Moira, TJ Monteverde, company, meron sa mga tours sa Canada. Eric Santos, yan. Kilala natin, yung mga kilala natin. Nag-open po siya. Siya ang opening number during their tours, concerts, ganyan. And I was shocked kasi nung morning before we were getting out, no, alis kami kasi pupunta kami ng church. May mimit kami, sina Bambam. Kumain kami sa terraces. And nag-open po ako ng TikTok and nagla-live po siya. So, nag-live siya. So, nagti-TikTok siya. No? Kumakanta po siya. And then, pumasok po ako, nag-hi ako, "Hi Day, I miss you." Ganun sabi niya, "Oy, Miggy, I miss you too." Ganyan. Tapos sabi niya, "Ay, may gusto akong parinig sa iyong kanta." No? And knowingly, of course, this person knows na Christian ako, that I share the Word of God. Lagi ko yung pinagpipray sila. No? As much as I can, na hindi naman sila, alam mo, ma-push away or what, I try as much as I can to share the Word of God sa kanila. And nagulat talaga ako kasi kumanta siya ng isa sa mga kanta ni Gary V. We all know na Gary V, karon siya ng time, he was always singing Christian songs. No? So kinanta niya yung isang kanta and then kinanta niya yung Take Me Out of the Dark, My Lord. Akala ko yun lang, that's good, no? And then may nag-chat sa kanya dun sa live, sabi,
nagre-request ng kanta, Happier daw by Olivia Rodrigo. Sabi ni Day, ay, ito po kasi si Day, hindi naman siya ano sa mga bago. Classics po yung, magaling siya kumanta pero classics. So yung mga bago, medyo hindi niya gamay. So, hanap siya, paano ba to kantahin? Ganyan, ganyan. Ay, hindi ko talaga alam, kapatid. Tapos, biglang nag-chat yun, we just broke up a month. Ano pala, kaya pala nag-chat tong taon to is gusto niya mag-vent out. We just broke up a month ago, sabi niya. Ay, sabi niya, uy, kapatid, ang sakit naman yan. Sorry, ano, gano'ng katagal kayo? Ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan siya. Sabi niya, pinagpalit yung 1 year sa one night stand. Mga ganon. Grabe drama no? Ganon. Natutuwa ako kasi itong kaibigan ko, kapatid kong ito, ang reply niya, hindi ko akalain na yun yung reply niya. Ang sabi niya mga kapatid, masakit yan, no? Pero alam mo, sometimes, pag may ganyan nangyayari, may ginagawa ang Panginoon. Sabi niya, may purpose yung si God about it. Baka may pine-prepare siya God's best for you. And in this time, itong time na wala ka sa feeling ng ex mo, it's the time na you also do your best to be God's best for the next person. Sabi niya. Sabi ko, ha? Anong sinasabi nito? Anong sinasabi nito? Bakit ganito ito magsalita? Nagka-encounter ba to kay Jesus? Ano ba to? Ganyan. Tapos, sabi niya, pumasok na po si Pastora Ana na din sa chat, so nag-hi din siya. So, sabi niya, Uy, Ana, Miggy, kailangan natin mag-usap. Sabi niya, sabi ni Pastora Ana, sige, set tayo, call tayo, ganyan. Kasi nasa Canada po siya, so syempre hindi namin siya mapupuntahan, no? But, siguro, ang lakas po nung conviction sa kanya. Sabi po niya, hindi, sige. He stopped singing, tinap po niya yung song, story time tayo, sabi niya. And kunento po niya yung journey niya. Hindi ko na po makikwento kasi napakahaba. Pero all I can say is, God spoke to him. He used a lot of people during his struggle in Canada. Binalik po yung pangarap niya. Kaya po siya nakakakanta uli ngayon. And he's so blessed. And employee lang po siya sa River Global now. He's a co-owner of an IT company sa Canada. Ganun po mag-bless ang Panginoon. And ang sabi po niya, doon daw niya na-realize, kaya daw po pala, for the longest time, he was struggling because tinuturuan siya ng Panginoon na magpakumbaba. Grabe, no? Itong taon, hindi ko talaga akalain. Hindi ko na po i-share dito, pero may mga nakita akong ginagawa niya na hindi ko talaga maiisipan na magiging Christian to. And Christian pala siya, 2004 pa. And may nangyari na tisod siya and he didn't go back. And now he's going back and he's planning to be part of Exalt ng CCF Calgary. So, ipag-pray po natin na magawa ni Day yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Hindi pa po tayo tapos. The question is, how do we make peace now? Amen. Sabihin natin mahirap, but there are things that we can do to help us make peace. So, una na po dyan, so we need to be filled in spirit and not with the flesh. Can everybody say, be filled? Sabi sa Thessalonians, 5:15, make sure that nobody pays back. Sorry, ito pala. Romans, the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the spirit is life and peace. Everybody say, life and peace. Pag sabihin yan, mga kapatid, magpapuspos ka at manatili ka sa presensya ng Panginoon. Ako naniniwala ko, pagka nasa presence ka ni God, hindi ka makikipag-away. Never mong maiisip yung mga masasamang bagay if nagpapapuspos ka at nasa presensya ka ng Panginoon. Ikaw talaga yung mauunang magpatawad at mag-sorry at makipagbati. You will always make peace if nasa presence ka ng Panginoon. Amen. Kahit ano, ang lamin na po namin nakita. Mga nag-away, pagdating po ng isang church event, filled with the Holy Spirit, napuspos lahat, nagkabati in one snap. Ganun po, kalakas ang kapangyarihan ng Panginoon. He will help you make peace. Siya lang po nag-iisang boss na may papagawa sa'yo, make peace, pero tutulungan ka niya. Minsan po may mga boss tayo na, gawin mo to, tapos okay na, wala na, bahala ka na. Pero si Lord, di ka niya iiwan. Pag pinapagawa niya isang bagay, lalo na ang paggawa ng kapayapaan, sasamahan at tutulungan ka niya. Pero choice mo yun kung manatili ka sa presence niya.
Paano kanya makakausap kung ayaw-ayaw mo siyang kausap? No? Paano kanya matutulungan kung ayaw mo ng tulong niya? Amen? So, kailangan mo lagi magpapuspos. No? Sabihin mo sa katabi mo, magpapuspos daw. Amen? So, paano magpapapuspos? Siyempre, read the Word of God. Amen? Pray and encounter Him. Amen? Listen to worship songs. No? Araw-araw. Minsan, si Pastora Ana, kinakatok na ako sa kabila. Kumakanta ka na naman gabing-gabi na. No? Kasi maingay po, bukas po yung window ko kasi mainit po dun sa kwarto ko. So kumakanta po ako, freedom! Ganun. Tapos syempre, maingay sa kapitbahay. Pero that's a way for you to be in the presence of God. Lalo na po sa work, try nyo po. When you are working, marami kang mga katagpong kakainisan mo. No? Worship ka muna, kapatid. Mawawala yan lahat. Amen. You will be able to make peace with your job. Amen? Next. Reply with goodness. Everybody say goodness. No? Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else in 1 Thessalonians 5:15. No? Meaning, wag kang gaganti. May mga away sa'yo, wag kang gaganti, kapatid. You're making peace eh. Kahit anong ganti mo dyan, ang ending niya, hindi kayo magpipis. Hindi kayo magbabati. Kung ang goal mo talaga is magkabati kayo, wag kang gaganti. Doesn't mean na magpapatalo ka na. Nalala ko, nag-usap kami ni Sis Grace and Sis Jen sa kotse, pauwi. Sabi ni Sister Grace, may tanong siya. Paano po ba yung babalansin yung pag may nang-away sa'yo, paano po ba malalaman? Alam mo, pwede bang ma-offend? Parang ganon. Ganon yung tanong niya. No? Kasi, gusto niyang malaman na paano ba malalagpasan na pag na-offend ka sa taong to, kaya mo pa rin, alam mo yun, kaya mo pa rin siyang kausapin, kaya mo pa rin siyang, try as much as you can na mahalin. Yes. And it all ends up na, yun nga, you have to be not offended eh. Offended is a hard place to be. Hindi po ibig sabihin na sabi nga sabi ni Grace na nung tinatry namin i-explain sa kanya. So bawal po bang masaktan? Pastor, bawal po bang magalit? Bawal po bang ma-offend? Ganyan. In a good way, no? Hindi naman niya kami naaway that time. Sabi ko, pwede ka ma-offend. Ma-offend ka eh. Kasi dito hindi na offend. Sinabihan ka na, yung pangit naman na suot mo. Uy, ano naman ang di ba masasaktan ka eh, ma-offend ka. But what are you gonna do after? Amen? Will you make peace or will you make war? Amen? Mga away ka ba? Sasabihan mo ba tong kapatid mo na, ikaw nga eh! Di ba? Ikaw nga, hindi ka naligo kagabi. Di ba? O pag sinabi ng kapatid mo na, oy, ikaw naman yung maghugas ng plato. Ginawa ko na yung kahapon. Ikaw nga, tatamad-tamad ka dyan eh. Laro-laro ka lang na ML dyan eh. Yung parang batang may pinaglalaban, no? Tapos sasabihan ka pa ng kapatid mo, ba't ka galit? Ba't ka galit? Galit ka? Mas maiinis ka ngayon. E di, away na kayo. Amen? But it is how you respond kasi. I also told Sis Grace and Sis Jenna, you always take a look at the purpose of the person giving you or telling you this. Ang purpose ba niya is awayin ka? O ang purpose ba niya is to correct you? If ang purpose niya, and you know in your heart na gusto lang niya na mapabuti ka, your offense will go away and you will make peace. Peace with what that other person said to you. Amen? Hirap. Pwedeng sabihin, hirap gawin. No? Ang hirap po tanggapin yung mga feedback. Ako po, isa po yan sa nag-usap po kami ni Baste kanina. Kasi we talk about strength and weakness. Ang weakness ko po talaga is hirap na hirap po ako magsabi ng pagkakamali ng iba. And ako po naging manager ng maraming tao. And it's hard for me to say na ganito kasi ginawa mo, mali. Hindi ganyan. Hindi yun yung tama. Nag-iisip ka ba? Yung mga ganong term, hindi ko talaga kaya.
Oo, nauuna yung ano, yung awa, nauuna. Hindi kasi ako mahilig nga sa conflict. Amen. Hirap. Minsan nahihinis ako sa sarili ko kasi alam ko na tama na maayos at turuan ng isang tao. Pero dahil hindi ko siya mailabas, hindi ko siya masabi. Sabi ko kay Grace, um, sabi sa scripture, it is, open rebuke is better than hidden love, mga kapatid. No? So, hindi man madali para sa'yo na to confront this person and to talk to this person, kung ang intention mo in your heart and your purpose is to help this person, tulungan siya, mapaayos siya, do it. And pray to the Lord that yung kapatid mong ito matatanggap niya in the same way, with love. No? Na may pag-ibig, no? Importante. Going to my third, and this is the last slide that we have. You have to pray for it. Everybody say, pray for it. Ito po mga kapatid, this is my life verse. Ito talaga yung verse na nag-resonate sa akin ever since I became a Christian. This is Philippians 4:6-7. Sabi dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer, with petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Grabe, no? And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sabi natin kanina, there are two kinds of peace. And the only answer for you to achieve this is to pray for it. Amen. Grabe ang pagdadasal. Grabe ang panalangin. Alam niyo mga kapatid, minsan na iitsapwera natin yung mga panalangin natin. Minsan nagpe-pray tayo, hindi na nga tayo naniniwala minsan sa prayer. Minsan pinagpe-pray tayo out of obligation na pinaalala sa'yo, uy, wait, mag-pray muna tayo bago kumain. Pero when you pray, hindi mo alam that the first thing that you get from that is peace. When you pray for something, hindi naman unang bibigay sa'yo ng Panginoon is yung pinag-pray mo. Ang bibigay niya sa'yo, kapayapaan. Amen. Peace that everything is alright. Peace that God will give you everything and do everything in His power to be faithful to you. Yung kapayapaan na hindi mo na alam kung paano ka magbabayad mamaya, pinag-pray mo, hindi pa mo. Yun yung kapayapaan na nakukuha natin pag tayo nananalangin. Huwag niyo pong mamaliitin ng prayer, mga kapatid. And magtatapos na po ako dito, but magkikwento lang po ako. Okay lang po ba? Last na to, kwento lang. No? Kami po ni Pastor Ana, hindi naman po limit sa kaalaman yung lahat. We are trying to have children. Amen. Kailangan po namin, madami po kaming ginawa, madami kaming ginagawa. Nagpapapayat po kami ngayon. In Jesus' name. Oo. We try. We've been trying. Ang tagal na po. Nagkakilala po kami ni Pastora na sobrang tagal na. Na-engage po kami 3 years in a relationship. Nagpakasal po kami 10 years in a relationship. All the while, gusto namin magka-baby. And wala pa rin pong baby. Amen. Sa hard. Ang hirap po. There are times na wala akong peace with God. Kasi tinatanong ko si Lord, am I not deserving to be a father? Diba? There are times that nadi-destroy yung peace namin mag-asawa kasi dumabot sa mga pagkakataon na pinag-aawayan na namin. Yung pagbe-baby. Like, hindi mo na kasi gusto. May mga ganun minsan na gusto mo ba talaga magkaanak? Walang peace, di ba? Pero si God, magaling po siyang magbigay ng peace. Siguro kung wala kang peace ngayon, hingin mo kay Lord. I remember kasi, one time, nagkaaway po kami dahil po dyan. It was a hard time. And
ang Panginoon, napakagaling po niya. So I had a conviction to ask a question. And yung question na yon, una niya sa akin tinanong. Alam niyo po pag sinabi ko rin to kagabi, pag si Lord po nagtatanong, hindi po siya nagtatanong dahil hindi niya alam. Tinatanong niya kasi chinecheck niya yung heart natin. And the Lord asked me this question and I answered. And the Lord said, tanungin mo yung asawa mo din. The question was this. Pag ikaw ba hindi ko binigyan ng anak, maniniwala ka pa ba sa akin? And we both said yes. Kahit anong gawin ng Panginoon, maniniwala at mananampalataya, tatayo, maglilingkod pa rin kami. And right after that, mga kapatid, we prayed. We prayed together, the best prayer that I ever heard. And we gained peace. Now, yes, hindi pagsabihin nun na sinagot na ng Panginoon. Wala pa rin po kaming baby. Pero there's peace. Amen? As much as possible, hindi na po namin siya napag-aawayan. Minsan napagtatawanan po namin siya eh. Minsan nagkakaroon pa kami ng mga green jokes sa isa't isa. No, na hindi namin ginagawa before. Salamat, kapatid. So what am I saying? No? What I'm saying is, you have to do something to make peace, mga kapatid. You cannot just stand by. Yung pag-aaway namin na yun, kung hindi namin siya pinag-usapan, hindi kami nanalangin sa Panginoon, and we did not ask for peace, mangyari siya ulit. No? And baka wala kami dito ngayon. Sa totoo lang. No? But God is so faithful. Sabi nga ni Day, He was so faithful to me. Despite my struggle, despite lahat ng pinagdadaanan ko, He was so faithful to me. No? And He is also faithful to you, mga kapatid. He will always be faithful to you forever and ever. Kahit anong makita mo, maranasan mo, He is still faithful to you. I pray and declare, no, na lahat kayo makakaranas ng peace sa Panginoon para hindi na tayo malaglagan ng bunga. Amen? Sige po tayo, let's pray. Hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, salamat, Lord God, sa isang magandang mensahe about sa kapayapaan, Lord God, na binaba niyo sa amin ngayon. Salamat, Lord God, dahil sa pagturo mo ng kapayapaan, Lord God, gagawa kami, Lord God, simula ngayon ng mga paraan upang magkaroon ng kapayapaan, Lord God, na kailangan magbati, Lord God, ay pagbabatiin namin, Lord God, sa ngalan mo, Lord God. Lord, gamitin mo kami being your mga peacemaker, Lord God. Mga anak mo dito, Lord God, na gumagawa ng kapayapaan, hindi gulo. Lord God, nagbabati, hindi nangangaway, Lord God. Lord, pagpalain mo ang mga taong ito, Lord God, na nakikinig sa iyo ngayon at tumatanggap ng mensahe ng kapayapaan, Lord God. Maging sila ang simbolo ng kapayapaan dito sa mundo, hindi lang sa simbahan, pati sa kanilang buong pamilya, sa mga kapatid, Lord God, na matagal nang hindi nakikita, pagbatiin mo, Lord God. Sa mga mag-asawa, nag-away kanina bago pumunta sa simbahan, Lord God, pagbatiin mo, Lord God. Sa mga magkapatid, Lord God, na kanina lang, Lord God, nag-aaway, Lord God, sa mga anak at magulang, Lord God, na hindi nag-uusap, Lord God, dahil nag-aaway kanina, pagbatiin mo sila, Lord. Lahat ng mga kaaway namin, Lord God, we forgive them, not because we can do it, but because of you, Lord. Lord, we pray today for peace. We ask that everything we are worrying, Lord God, you will take away and you will reply with peace, with goodness, with blessings upon blessings, Lord God. Lord, we raise our hands, Lord God, and we receive this peace, Lord God, na nanggagaling sa iyo, Lord God. Today, Lord God, we will feel your peace beside you, around us. Hallelujah. We feel it right now, Lord God. Calm our hearts, our minds. Lord, this is the feeling that we want to hold on to. This is the feeling that we always want to have. For we are your children, Lord God. And we will make peace wherever we go. Hallelujah. Lord, I raise everyone's prayers right now to you, Lord God. Give them the peace that you will do
your will in their lives, Lord. Ikaw na ang bahala. Bati na tayo, God. Wala na kaming iisipin dahil bati na tayo. In Jesus' name we pray. Amen!